Available na po ang Zingwe pool table na nagkakahalaga lang po ng 140,000 pesos. Bisitahin po nyo ang aming bagong showroom dito po sa QTech, Pasig. So, gusto pong malaman kung gaano talaga kaganda yung quality niya, kung eto bang mesa na to suitable for business or for personal use. So, yun po, gusto ko pang malaman kung both po. Okay, sandali. Okay siya for isa-isayin natin. Anong gusto mong unahin natin? For business? Kung for business. Kasi for po, business muna. Okay, all right. Pag for business, ang afford ng mga Pilipino, yung naglalaro sa mga, I would say, between 100 to 150,000. Yes po. Doon naglalaro. Kasi, kayang-kaya ng mga billarista at saka mga billiard owners mag-purchase ng ganon. Ngayon, may mga nabibiling table na below 100. Yun ang medyo, pwede, kung sa pwede, pero yung quality malayo, no? Parang pwede na, pero yung quality, medyo ala na sa konting alanganin. Okay. Now, let's talk about quality, no? Bakit malayo? Doon sa mga masyadong mura. Okay. Yung number one na binibili mo sa isang mesa, yung tinatawag na slate. That's the number one. Okay. Unfortunately, sa Philippines, we only have white marble na madali mag-chip. Sinasabi nung iba, mas maganda yung white marble sa Romblon compared sa Bulacan. Sinasabi nung iba, no? But still, it's still a white marble na madali mag-chip. Okay? Hindi gaano maganda ang quality ng marble ng Philippines eh. Nagkataon lang, sinuwerte ang China sa dami ng bundok ng China. Ang daming bundok eh. Yung isang bundok doon sa may Zhejiang, panay itim yung bundok doon. So, ang nakukuha nila sa quarry nila, panay black slate. Mabuti nilang maraming bundok, hindi pa rin nauubos. Siyempre, mauubos din yan, di ba? O, yun. Daming bundok doon eh. Siguro, ilan na yung quarry nila doon, talagang napakarami. Okay, so yung quality ng black slate, kanya maganda yan kasi mas dense siya eh. Kanya pag binuhat mo yung white marble compared sa black marble, yung ako sa tingin ko lang yung lakas ng mga regular tao, kayang buhatin ng 2 tao yung white marble. Pero yung black marble, mga 3 or 4 people yan sa bigat. Totoo. Sa bigat, no? So that means to say, very dense yung quality niya. So doon mo palang makikita, solid ito. Buhatin mo palang ngalay ka na, di ba? So, doon mo palang makikita, solid. Kumbaga sa kahan ng kotse, katukin mo, parang lata. Mahinang klase ito, delikado to. Pero yung solid talaga, ganunin mo, solid talaga, di ba? So, doon pumapasok yung quality na dapat black slate. Well, in fairness with the Star Maxima, black slate naman sila eh. Diba? So, maganda rin ang quality ng Maxima. Ngayon, syempre ngayon, ang dami nang nagpapasukan na table eh. Diba? Nandiyan na yung Rason, nandiyan na yung Brunswick, marami ng kalaban eh. Nagkakaiba na lang sa presyo. Okay. So, na-explain ko ba yung black slate, which is the most important ingredient? Yung slate muna. Black slate. Mas matibay. Yung density niya mas okay. Okay. So ngayon, mas mabigat. Ngayon, syempre, importante rin pag-uusapan natin yung cushion. Right? Tapos na tayo sa slate eh. Sa cushion naman tayo. Yung bandahan naman. Yung bandahan. Doon papasok na kung bibili po kayo ng banda, wag naman yung banda na sobrang lambot o sobrang namang tigas, di ba? Yung kanya sinasabi nila, kung bibili ka ng banda, kailangan gawang Taiwan. Yung gawang Taiwan, na research na po ng mga tao yan, maganda doon yung K66 at K55. Ngayon, yung ginagamit po namin na banda, ang tawag doon na Black Premier K55. Hindi siya matalbog, hindi siya sobrang lambot. Okay? So, mamaya, pag tines mo, makikita mo, matalbog ba? O ano ba? Kasi player ka, makikita mo eh. So, syempre, lalaruin mo para malaman mo. Hindi tulad ng slate, titignan mo lang, alam mo na kung okay. Pero yun, lalaruin mo talaga. But what I'm saying, it's a Black Premier K55 po. No?
Yung iba po, bumibili sila ng K55 pero hindi nila ini-specify na it has to be a black premier. Okay? So may mga specifications yan eh. All right. Ngayon, yung third ingredient po ng quality na gustong malaman ng ating bisita, si Al, yung tibay naman. Yung tibay naman, it's all about the wood eh. Di ba? Kasi yung wood po natin dito, mostly ang ginagamit dyan is tangili lang eh. Di ba? Okay? Or basta mababang klaseng wood. Yung wood na ginagamit ng China, oak wood ang tawag. Walang oak wood sa Pilipinas eh. Meron tayo dito, Nara, mahogany, yakal eh. Di ba? Pero hindi nila ginagamit. Ngayon, kung gagamitin nila, I would say maganda. Pero ikaw ba nakakita ka ng bilaran dito gumagamit ng mahogany or yakal or Nara? Wala pa. Wala pa. Kasi, di ba? Sa China, palibasa marami silang ganong kahoy, oak wood ang ginagamit nila. Okay? Ngayon, syempre, ang sasabihin ko, magandang quality yung oak wood. Bakit ka mo, no? Kasi madali explain na magandang quality eh. Pero to test, di ba? Sampahan mo ng 10 tao. Tapos tumalon-talon sila ron. Pag yun gumewang, mahinang klaseng kahoy yun. Pero ito, dahil sinampahan mo 10 tao, baka sabihin ng oak wood, sampahan mo pa ng mas marami pa. Di ba? Napansin mo pag may nananalong player? Sinasampahan. Paano kung 5 sila nagsampa? Kamukha ng yung mga team event. Baka mahulog sila ron. Bumigay yung buong mesa. Sinampahan di ba? Di ba, kung isa, baka yung mumurahin na table, pwede pa. Paano kung sampahan ng 5 o 10? Baka bumagsak yun. Di ba? Yun ang doon nagkakaiba sa quality. Right. Lalo na, yaan mo nang wag nang sampahan. Hindi mo ba napansin, yung mga tao, yung mga player, pag naglalaro, minsan may tendency na uupuan yung mesa. Lalo na kung nagba-backshot, di ba? Nagmamase. O nagmamase, nasasampahan. I-check mong level nun. Baka nag-iba na level nun. Ganun yun eh. Siyempre, pag mahinang klase, di ba? Okay, the last, yung tapete. Tapete, yan. Okay. Isa ho yan sa factor ng magandang mesa. Depende sa tapete. Okay, may tuturo ako sa dyan. Ang tapete po, no, pag gusto mo ng magandang tapete, kailangan po, alamin nyo yung content ng wool. Yung kanyang mga wool yun eh. Normally, ang raw material no, nanggagaling sa Australia kasi maraming ship doon eh. Doon nanggagaling, okay? So, siguro pwede rin sa ibang bansa, pero kadalasan nanggagaling sa Australia. So, na doon ng raw material. Ngayon, yung pong tapete, para alam yung maganda, yung mas pino, mas madulas, kung pwede lang, 100% wool eh. Diba? Okay? Kasi ako, dealer ako ng CPBA, mahal ang benta namin ng tinatawag na CPBA Royal. Kasi 85% wool yun eh. Okay? Kung gusto mo ng mas mura, di yung CPBA 700 o CPBA competition, mas kukunti ang wool nun. So, depende na lang sa budget mo. Diba? Kasi pwede ka naman mag-purchase ng mesa, sabi mo, hindi kasama yung hindi kasama yung tapete kasi lalagyan ko ng yung nalalaman ng mga tao na ang alam nila, ang tapete ng maganda is called Simonis. Diba? Di sige. Pwede ka naman bumili sa akin na walang tapete. Pwede rin ha. Kung gusto mong lagyan ng Simonis, di okay. Wala namang problema sa akin yan. Binebenta ko, mesa naman eh. Diba? Yan, nasabi ko na sa iyo lahat. Well, yung mga extras na feature, yung tinatawag na slate leveler. May mga tornilyo po doon na tinataasan o binababa para mag-level yung mga slate. O kaya yung paa niya. May mga slate leveler. Advanced na yung technology eh. Diba? Ano ba yung ginagamit pang level ng mga tao natin? Yung mga, parang kahoy yun, Parang, ang tawag doon sa leveler na yun? Yung ruler na may, parang ruler na may, paano ba yun? Ang ba tawag doon? Level. Yung iba gumagamit ng laser. Yung iba, laser. Okay din yun. Paano kung wala kang pambili ng laser? Alam mo, mahal din yung laser. Ako, may kaibigan ako, para mag-level ng mesa using laser, sinisingil ako ng that time,
nasa mga 2,000 eh. Para lang check-in niya. Sabi niya, Rolly, kailangan ko ng inspection ng mesa mo, i-laser ko yan. So medyo may kamahalan. Kaya nga na-invento yung slate leveler eh. Okay, ikaw na mag-a-adjust. Ngayon, kung gusto mo, para siguradong level, o di gamitan mo pa rin yung level na mano-mano. Pwede rin yun. Di ba? So, para yung gulong ng bola, diretsyong-diretso. Maganda ang level. Kaya nga naglagay sila ng slate leveler. Ngayon, meron din po kaming kinakabit doon na ang tawag ball return. Pero kung ayaw po nyo ng ball return, kasi iba ayaw ng ball return, may ayaw talaga. Di tanggalin mo. Wala namang problema doon eh. Yung autoball. Wala namang problema. Di tanggalin mo kung gusto mo. Kasi yun, huli naman kinakabit yun eh. Kung ayaw mo, di huwag mo pakabit. Benta mo na lang. Kasi meron din may gusto nun eh. Kasi gusto nung iba, siguro, gusto labas, mabilis. Kukunin yung mga bola, nag-ipon-ipon, igagano na lang. Di ba? So, kanya-kanyang gusto eh. Di ba? Question. Na-explain ko na ba lahat sa'yo? Al? Kasi negosyante to si Al eh. Ikaw, ang kulang na lang, may experience natin yung mesa na yun para malaman natin yung sinasabing quality. Good. So ngayon, pupunta tayo sa isa sa mga buyers ko na bumili ng Singwe. Okay? Ngayon, kung meron tayong time, pasyalan natin lahat para nakakasigurado ka. At ako rin, sa totoo lang, nagbebenta ako ng Singwe, but hindi ko pa rin nakikita. Kanya excited din ako makita. So narami ko na nabentang Singwe. Wala pa ako nakikitang Singwe na yung Mr. Sung lookalike. Except yung Kelly Fisher. Dahil yung kaibigan ko, nagtayo ng bilyaran, yung Sky-J. At sa Sky-J, lahat yun Singwe table. Yun yung mas mura namin, yung 120,000, Kelly Fisher. Kung gusto po nyo bumili ng 120,000, kayo po ang pipili. Okay, so dalawa po ang pagpipilian. Yung Kelly Fisher na 120 or yung 140,000 na lookalike. Okay na, para makapagbilyar ka na. Sige po. Wala ka ng tanong, ha? Para wala na. Doon na tayo magtatanong pag nasa bilyaran na. Nice meeting you, pare. Thank you po.